Before we start our discussion, let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day. We thank you for the gift of life and all the blessings. We are grateful for the chance to learn and grow. Please bless our teachers as they guide us. And help us to listen, work hard, and be kind to one another. Fill our hearts with joy, our minds with knowledge, and our spirits with peace. May we use what we learn to make the world a better place. These all we pray in Jesus' name. Amen. Everybody stand up, let's energize. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Good morning, class. Good morning, teacher. How are you today? I'm fine, thank you. Are you ready to listen? Yes, we're ready. Now, let's read our lesson outcomes. First, describe the parts and functions of the sense organs of the human body. Number 2, enumerated helpful habits to protect the sense organs. I have here some pictures and I want you to identify what parts of the body is this and its functions. What is this? Eyes. Eyes is for? See. Very good. How about this one? What is this? Hands. Hands is for? Touching. Very good. How about this one? Tongue. Tongue is for? Tasting. Very good. How about this one? Ears. Ear is for? Hearing. Very good. How about this one? Nose. Nose is for? Smelling. Good job. Thumbs up. Our topic is all about human sense organ. Now let's have an activity. I will divide the class into 4. Group 1, Group 2, Group 3, and Group 4. For Group 1, your activity is human sense organs for seeing the eye. And for the Group 2, your activity is for hearing and balance the ear. And for the Group 3, Activity 3, your topic is all about sense organs for smell and the nose. And lastly, for Group 4, your activity is all about human sense organs for tasting and touching. Each group will make a report of their observation and their answers to the guide questions. I will give you 30 minutes to answer. Let's start! Thank you everyone for your participation. My partner will explain it more. That's all for my part. Thank you. Good morning everyone, my name is Genevieve Jabakin, and for today, I will discussing the lesson 1 human sense organ for grade 3. Sense organ of the human body. So, kita nga mga tao is natay kakayanan nga mapil og mahibala ng atong environment pinaagi sa atong sense organ. Each sense organ has its own part and specific function. Through this, we can hear, we can feel, we can see, and we can smell. These are called the 5 senses. Those are very important to us so that we can adjust the environment and be safe and better understanding the world around us. So, first is the eyes.
So, the eye is the sense organ that allow one to see, or ang atong eyes ang atong sense organ para makakita ta, para maka-identify sa kung unsa ang naa sa atong surrounding. Bawat part sa atong eyes is naay mga function. First is ang cornea. Ang cornea is mo na siya ang murag transparent sa atong mata nga makita nato sa atubangan sa atong eyes, mo siya transparent. Ang cornea ang pinakaunang ginaagian sa light. Without the cornea, light wouldn't enter properly and makakos siya og halap nga pananaw sa atoa. Then after that, moagi siya sa atong iris. Ang iris is mo na siya ang part of our eyes na naay color. Like for example na brown, blue, green. Pero ang pinaka-common sa color sa tong iris is ang black. Siya ang naga-control on how much the light enter to our eyes through the pupil. So ang pupil, it is the black circle in the center of our eyes. Mao na siya ang butas na ginaagian og light padulong sa sulod jud sa ato ang mata. So, ug matan-aw mo sa samin, makabantay mo nga ang atong pupil is mudako siya or mugamay. So, ngano kayang mudako ang atong pupil? So, I have a question for you. When would a pupil become wide? Or, kanos abagid mudako ang atong pupil? So, our pupil became wide when our surrounding is dark or ngit-ngit. Kay nga naman, aron makasulod ang mas daghang light sa atong eyes. For example, ug naa kasi mong kwarto unya gipalong nimo ang suga but naay gamay jud kaayo nga light gikan sa gawas imuhang kwarto. Ba, makakita gihapon ta og mga butang nga naa sa atong kwarto tungod kay ginatabangan ta sa atong pupil. Ug mosulod ang light sa atong pupil, moagi siya sa lens. Ang lens ang nagaayo ug naga-focus sa light padulong sa retina. So, there are two kind of receptor in the retina. First is ang rods. Ang rod is mao na siyang nagatabang aron makakita ta if naabay ngit-ngit or naabay hayag. Then ang cones is mao na siyang nagatabang sa atoa para makakita ta og color sa mga butang or color sa atoang paligid. Like for example, sa gabi makakita ba tag color? Di ba dili? Ang ato lang makita sa gabi is ang black and white kung walay suga. So, ang mugana ana is ang rod. Pero sa buntag, ang mugana sa buntag is ang atong cones para maka-identify tayo kung unsay color nga atong makita. So, I have a question for you. What receptors are active at night? Yes, the rod. How do you identify or how we identify images of object around us? Paano tayo nakaka-identify sa mga object nga atong makita? So, ang light nga mosulod sa atong eyes is padulong siya sa retina. And then, ang retina is naa siya rod ug cone. O na siya ang modawat og light or color and then mo-connect sa atong optic nerve. Sa atong optic nerve nga nagadala og message padulong sa atong brain. Ug ang atong brain is mao na siya ang naga-interpret ug magbuhat og mga tin-aw nga images of object nga atong makita. For example, when you look at the tree, the retina receive the light, syempre. Ug ang atong optic nerve is gina-transmit niya ang message ug ang atong brain interpret so that we can say, oh, puno di ay na siya. So, paano na ito maampingan ng atong mata? So, eat vitamins, a rich food to make our eyes healthy. For example, kaning kalabasa or carrots. Limit viewing times to television, cell phones, tablet, and other gadget that strain the eye. So, kung gusto na to ampingan ang atong mata is kinahanglan maglimita or kinahanglan limitahan na to ang atong kaugalingon nga magtan-aw sa mga naay anti-radiation gadget. Use eyeglasses to reduce glare and present dust from entering the eye.
So, kinahanglan pud ta mo gamit og eyeglasses para maka-reduce ta sa vision nga mo padulong sa atong eyes. Do not rub the eyes. So, dili na to kuso-kuso ng atong mata kay pwede na siya ma-infection. Visit a doctor when your vision becomes blurred. One eye check-up when necessary for diagnosing eye defect like nearsightedness and astigmatism. So, kinahanglan pud nato magpa-check up kung naa na tay na pill or kinahanglan na gyud nga ipa-diagnose or ipatanaw gyud ang atong mata. When given corrective lenses, use this as directed by an ophthalmologist or eye specialist. So, kung tagaan ta, di ba, nagpa-check up ta, then kung tagaan tag eyeglasses or anything nga mga tambal para makaayos atong mata, is kinahanglan jud nato siyang buhaton as prescribed sa doktor. So, muna siyang mga some ways para maampingan nato ang atong mata. Second is our ears. Ang ear ang nagatabang sa ato aron makabalance ta. Responsible ang atong ear sa pagkuha og mga sounds sa atong surrounding ug magdala og signal sa atong utok aron maka-response ta sa atong mga nadungog. Anyone, what do you think? Nganong makadungog ta? Makadungog ta tungod kay ang atong outer ear ang magakuha og sounds or sound waves padulong sa ear canal hantod sa eardrum. So na siya ka membrane like the drum head. Ug mao na siya ang makita nato sa outer ug inner ear sa atong dalunggan. Ug ang sound nga atong madungog is moabot na sa tympanic tissue. Magsugod na dayon ug mo-vibrate ug nganong mulihok ang tulo ka gagmay nga bones sa atong ear nga ginatawag nga hammer, anvil, and stirrup. Ginadalan lang sounds padulong sa cochlea. Ang cochlea is makita sa sulod sa dalunggan nga mura siya og snail shell. Mao na siyang responsible para sa pag-convert mga vibration nga nadawat sa atong inner ear aron ipadala sa atong brain. Pinaagi sa auditory nerve, ang atong brain dayon ang mag-interpret kung unsay nadungog nato. There is also help us maintain our balance. Why? For example, ug mosakay ta og Ferris wheel or bisag mo tuyok-tuyok lang ta, di ba? Malipong ta tungod kay maapektuhan ang balance sa atong air. So, what are the ways or unsa nga mga paagi of our ear? So, unsay mga pamaagi para maampingan nato ang atong ears or atong dalunggan. So, first is keep ears clean. So, perminti na to hinluan ang atong mga dalunggan. Avoid loud sounds. Labi na ka nang magkuan bitaw ta maggamit tag headset or headphone. Dili lang kayo nato ipo lang iyahang sounds. Also, dili pud nato dugayon ang paggamit sa earpods. So, dry your ears properly. So, kinahanglan kaning ugad jud perminti ang ato ang dalunggan. Labi na ka nang bitang maligo ta, di ba? Dapat kung mabasa man gyud natong dalungan, dapat atday ng trapuhan or hinluan. Do not insert objects. So, kabalo naman ta kung unsay mga object or unsay mga butang nga dili nato i-insert or ibutang sa atong dalunggan. 5 is seek medical help. So, ug nagali tay mapil sa atong ears nga dili maayo, syempre magpa-check up dayon ta. So, being deaf can be inherited, but some people became deaf because of diseases and poor ways of taking care of the ears. Hunaon lang yun nato, no? Nga, swerte ta kay makadungog ta. Swerte ta kay magamit natong atong dalunggan. So, para maampingan nato ang atong dalunggan, is kinahanglan yun nato tumanon ang mga ways or pamaagi aron mahinlo ang atong dalunggan. Third is ang nose. It is the organ that we use to smell. So, ang nose ang nagatabang sa atoa aron makatimahot ta sa mga pagkaon or sa mga butang gusto natong simhuton. So, how does odor reach your nose? Or paano ba tayo nakakaamoy? So, ang mga butang sa atong surrounding
surrounding like perfume, chicken, coffee, decaying trash, or burnt paper is nagapagawas siya og baho or odor. Then ang odor is musagol na siya dayon sa hangin, nga ang hangin is atong masimhutan. Musulod dayon ang air sa atong nose or sa atong dulong dayon sa nasal cavity kung asa ang mga smell receptors. Then, ang ugat nga ginatawag og olfactory nerve ang nagasend sa message padulong sa atong utok. Then, sa brain nato masabtan kung unsang klaseng smell ang atong matimahuan, kung baho ba, humot, or isog ra pod kaayo nga baho. For example, ug makatimahatag flowers, di ba? Mahuna-hunaan dayon sa atong utok nga ay kani humot kaayo ni siya. So, makatimaho ta tungod sa atong nose. So, I have a questions. So, can you recognize sliced garlic from onion with your eyes closed? Yes, even if our eyes are closed, ma-recognize gihapon nato because they have different smell. Very good. Second is, why do you sniff when you want to make sure of the smell of burnt food? So why? Nganong musinghot man ta? So, musinghot ta aron mas kusog ang musulong smells sa atong ilong or sa atong nostril. So, sa ingana, mas tinaw natong mailhan kung naabay pagkaon nga napagod. Third is, can we detect poisonous food by its smell? So, anyone, please? Yes, naay mga panos na dali ra natong mailhan tungod sa ilahang baho. But dili jud ta ng poisonous food atong masimot. So, ni jud nato gihapon mag-amping. Fourth is, why do you need to clean your nostrils regularly? Why? Yes, very good. Importante jud kayo ang paghinlo sa atong nostril aron mawala ang mga abog, germs, o hugaw sa atong ilong. Sa ingana, mas mahimong hinlo ang atong pagginhawa ug mas effective ang atong pang-amoy. So, ato lang yung hinumduman nga ang nose is dili lang para makatimahot ta, kundili ginagamit pud nato para makaginhawa. So, ingana ka-importante ang nose para sa atoa. These are two body sense organs that have special features. These are the tongue and the skin. The tongue is a muscular organ located inside the mouth and it's covered by moist pink tissue called mucosa. All over the surface of the tongue are tiny bumps called papillae, where the taste buds are located. So, it is the sense organ that we use to taste. Ang dilang nagatabang nato aron malasahan ang mga pagkaon ug makastorya tag tarong. Naa siya mga gagmay nga taste buds nga naay receptor aron mailhan nato ang lasa sa bawat pagkaon nga atong ginakaon. Then, naa type 4 primary types of taste. There are sweet, bitter, sour, and salty. So, bukod pa sa 4 primary types, naapatay isa ka type of taste, the umami or the savory. Kasagaran nato malasahan ang umami sa karne, cheese, sabaw, seafood, ug ubang pang pagkaon nga lamion. Give me an example of combined taste nga kasagaran ninyong ginakaon. Yes, very good. Ang kasagaran natong ginakaon no is like adobo. Ang adobo is aslom siya og parat. Then, ang spaghetti is tamis og parat. Ang sinigang is aslom og parat. Ang colloids with nuts. Then, 5 is pickles or atsara. Ang atsara is aslom siya og tamis. So, ingana, dili lang isa ka taste or isa ka lasa ang atong malasahan sa atong mga pagkaon, kundili gisagol-sagol na siya. So, paano nga ba tayo nakakalasa ng pagkain or how can we taste food? Food must first dissolve by our saliva when we eat.
This will be detected by the taste receptor and interpreted by our eyes. So, syempre, ang pagkaon is malasahan or matunaw sa, and then, matunaw na siya is ma-detect or mapilit na siya dayon sa atong taste bud. So, sa taste bud, diha na mahibalan kung unsay lasa sa atong mga gipang kaon. It's either salty ba, it's either tamis, or aslom. After malasahan sa atong taste bud, ang taste receptor ang mag-send og signal sa atong utok. So, dito na mahibalan kung tamis or parat ba ang atong ginakaon. So, how do we take care of our tongue? Or usaw na to pag-amping sa atong dila. Enumerate ways to care and protect our tongue. So, here are the way. So, brush your teeth. Drink plenty of water. Avoid too much sweet. Eat healthy foods. Do not put dirty things in our mouth. And visit the dentist kung naatay mapil nga dili maayo sa atong dila. The last is ang skin. The skin all over the human body. It's protect the inner body parts from exposure to harmful substances and even germs. The skin enable us to detect sensation, temperature, pressure, and pain. Ang skin ang nagatabon sa atong tibuok lawas. So magsilbi siyang guide or protection laban sa mga germs, hugaw, ug bisan unsa pa nga makadaot sa atong lawas. So say mabuhat sa atong skin. Ang skin is na ay mga receptors na magatabang sa ato aron makapilta og like for example init, bugnaw, or sakit. So there are types of receptor in our skin. First is ang pain receptor. Aron mapil nato, for example, kung masamad ta, diha nato mapil nga sakit or hapdos ang usa ka samad. Temperature receptor. Ang temperature receptor is nagatabang siya sa atoa aron mapil nato ang bugnaw or init bang tubig nga atong ginagunitan. Touch receptors. Touch receptor is nagatabang siya aron mapil nato kung naabatay gigunitan or kung naabay nigunit sa ato ang panit. The last is ang pressure receptor is nagatabang siya sa ato aron mapil nato ang atong gigunitan kung bugat ba siya or gaan sa atong paminaw. So, again, here is my questions for you. First is, what is the largest part of our body? Yes, very good. It is our skin. Second is, what are the things that help the skin feel pain, heat, and cold? Cold, unsay tawag sa mga kaning makapiltag, pain, heat, and cold? Unsay tawag ato? Anyone? Yes, very good. Ang tawag ato is receptors. So, why is our skin important? So, nganong importante ang atong skin para sa ato ang lawas or sa atong body? Yes, very good. Aron maprotektahan ang atong lawas laban sa germs, hugaw, ug sa mga bisang unsa nga makadaot sa ato ang lawas. So, thank you very much for your participation. I hope you learned a lot. So, class, we finished discussing the human sense organ or the 5 senses. Again, what are those human sense organ? So, diba naatay 5? It is the eyes, the nose, the tongue, the skin, and the ear. So, this time, I'm going to show you how important our 5 senses in daily life. I want to introduce to you the real person who proved how important our senses are. So, are you ready? Okay. So, who is Helen Keller? So, kisay nakailan sa inyo kung kisa si Helen Keller?
or unsay story ni Helen Keller. I know every one of you is naanay na is nakailan na, but some is wala pa. So si Helen Keller was born deaf and blind. So natawo siyang buta ug bungol. But with the help of her teacher, Anne Salvian, she still learned to speak and write. So, bisang pag natawo siyang buta ug bungol, but so kabalo gihapon siya mo sulat ug mo basa. Kay ngano or sa unsang paagi. Gitudloan siya sa iyahang teacher. Dili nahimong babag sa iyahang disability even though wala siya sense of hearing and seeing. So nahimo gihapon siyang successful pinagi sa iyahang teacher ug pinagi sa iyahang pagpaningkamot. So Helen Keller, an American woman who became an author, educator, and activist, proving that disability is not a barrier to success. So, even though natawo siyang buta ug bungol, but wala gihapon nahimo ng barrier sa iya or hadlang sa iya nga dili siya mupadayon sa iyahang kinabuhi. So, nahimo siyang author, educator, activist sa iyahang kinabuhi, proving lang or nagpatuod nga ang disability is dili hadlang sa atong pagpaningkamot para makuha nato ang atong pangandoy. So, I want to share with you the episode that I like the most in her life. All right. So, can you please observe No, what she's is not this here. episode about? W-A-T-E-R, water. It has a name. W-A-T. Whoa! 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 Yes. Yes. Oh, my dear. Round. Yes. Pump. Yes.
This is my favorite scene in her life because it inspired me as a future elementary teacher tungod kay nagapakita siya og unsahon pagpabag-o sa tong patient, lab, and effective teaching ang mga bata. Bisag ang mga student nga maglisod is mahimo gyud siyang successful kung dili lang gyud nato sila i-give up or dili lang jud ta mohunong sa pagtudlo sa hilaha ug nato silang i-encourage nga dili babag ang mga disability aron dili ta mahimong successful. So I hope you learned a lot about my discussion. So again, thank you very much.